Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa. At muli tayo po ay naririto sa ating morning devotion. At ito po ay nagmumula dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Sa pangunguna po ng resident pastor po ng Pastor Raymond Viudes at ang panguna po ng supervisor ng Pastor Joel Mazaredo. Hallelujah. Maari ko po bang malaman kung maayos po ang ating audio? Maliwanag po ba ang aking dating sa inyo dyan sa ating live? Pastor po ng Pastor Reyes at panguna po ng supervisor ng Pastor Joel Mazareto. Maari po bang makicomment po ng amen kung maayos po ang aking audio? Dito po sa UAE ay ganap po ng 1:30 po ng madaling araw. At purihin ng Diyos sa kalakasan po na ibinigay po sa bawat isa at muli tayo po ay pinagbuklod po kahit po dito sa ating FB Live tayo po ay magkaroon ng morning devotion. Amen. Salamat po sa nag-comment na maayos po ah, ang ating audio. Ano po? Sige po, tayo ay magpapaumpisa na muli sa mga bagong tunghay po sa ating morning devotion. Ito po ay nagmumula sa Door of Faith Church, Ajman United Arab Emirates. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakatunghay po dito sa ating FB Live sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga at sa mga tutunghay pa po. Sige po, pasimulan po natin ito ng pag-awit. Awitan po muna natin ng papuring awit ang ating Panginoon at magsambit po tayo ng mga papuri at pagdakila sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to you, Jesus. You are worthy to be praised and worshiped, O God. Hallelujah! We welcome you, Father God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus, our Lord and Savior. Hallelujah! Karapat dapat po kayo sa lahat ng aming papuri at pagsamba dahil kayo yung Diyos na dakila, tapat at buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ating pong sabayan niyo po akong umawit. Awitin po natin yung ang pangako. Ano po? Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan paman aking kapayapaan. Minsan pa nga po sa umpisa, hallelujah. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan paman aking kapayapaan. Sabay-sabay po natin itong sabihin sa ating Panginoon. Pangako Diyo'y aming panghahawakan. Pangako Diyo, ang tangi kong sandigan. Pangako Diyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako Diyo'y aking panghahawakan. Minsan pa sa koro po, sabay-sabay po natin itong sabihin sa ating Panginoon.
Hallelujah. Pangako Diyo'y aking panghahawakan. Pangako Diyos, ang tangi kong sandigan. Pangako Diyos, tapat, magpakailanman, ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako Diyo'y aming panghahawakan. Sa uli pong pagkakataon, pangako Diyo'y aming panghahawakan. Pangako Diyos, ang tangi kong sandigan. Pangako Diyos, tapat, magpakailanman, ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako Diyos, aking panghahawakan. Pangako Diyo'y aming panghahawakan. Pangako Diyo'y aming panghahawakan. Oh, hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kami po'y patuloy na dumudulog sa inyo, lumalapit na may buong pusong pagpapakumbaba, o Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataong ito. Isang napakalaking pribilehiyo na muli kami po ay makapag-aral ng inyong salita bago po mag-umpisa ang aming araw, Panginoon. Hallelujah. Makapag-aral kami ng inyong salita, mapagbulay-bulayan po namin ito, O Diyos. Lord, kami patuloy na dumudulog sa inyo na may kababaang loob. Kami po'y nagpapalinis, Panginoon, anuman po yung mga karumihan na aming nasambit o hindi nasambit, mga hayag o di hayag, Panginoon Lord. Kami po yung inyong pakalinisin, yung banal na dugo, Panginoon. At lukuban po kami ng inyong banal na spirito. Pakalinisin niyo po kami, O God. Bigyan niyo po kami ng puso at kaisipan na malinis at bukas lamang po sa inyong mga salita, O God. Hallelujah. Lord, sa ang pag-aaral po ng inyong salita sa umagang ito, kayo ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa, O God. Malaya po niyong maihayag ang inyong mensahe. Gawin niyo lamang po akong tungtungan ng inyong mga salita at pagpapala. Tanging mga salita niyo lamang po ang mamutawi sa inyong lingkod na ito, Panginoon. Lukuban niyo po ako ng banal na espiritu at banal na dugo, at tanging ang inyong kaluwalhatian at inyong kadakilaan po ang makita sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, ay hindi po ito makakakilos. And apart from you, O God, kung wala ang inyong pagsama, ay wala po kaming kakayahan, wala po kaming alam, at magiging walang saysay po ang lahat ng ito. Kaya naman po ang patuloy na paggabay ninyo at pagsama ng inyong banal na spirito ang aming inaangkin sa umagang ito. And Lord, loobin nyo at matapos ang aming pag-aaral na ito, na mapagpala po ng inyong mga salita ang inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at pagligtas at ng banal na spirito. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli po ang ating pong morning devotion magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ang mensahe po ng ating Panginoon ay pinamagatan po natin na ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at hindi nagbabago. Ano po? Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, lalo't higit na ngayon ay New Year na marahil may mga pangako nung nakaraang taon na nag-iintay pa rin tayo ng tugon doon sa pangako ngayong 2026 na ano po. Pero sa panahon natin, dahil sa napakabilis po ng takbo ng mundo, maraming pangako yung nabibigo. Yung pangako ng mga leader, pangako ng sistema, at kung minsan, kahit po yung pangako ng mga taong mahal natin, ano po, o yung parte ng buhay natin, ano po. Alam po natin na ang mundo nating ginagalawan ay puno po ng kawalan ng katiyakan. Ano po?
yung krisis sa ekonomiya, may mga digmaan, may mga karamdaman, may sakit, at mabilis na pagbabago po talaga ng ating lipunan. Dahil dito, marami pong tao yung nabubuhay sa takot, sa pag-aalinlangan, at yung lalo't higit pagod sa paghihintay doon sa katugunan sa pangako. Ano po? Ngunit sa gitna nga po ng ating mundong ginagalawan na pabago-bago, may isa pong pangako na hindi kailanman nagbabago. Ayun po ay ang pangako ng ating Diyos. Ano po? Kaya sa atin pong verse sa umagang ito mula po sa Hebreo chapter 6 verse 13 to 18, ano po, ito po ay magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang manalig po na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako po ay lubos na maaasahan. Ano po? Basahin nga po muna natin ang ating key verse. I-share ko po dito sa ating screen. Ano po? Mula po sa aklat ng Hebreo chapter 6 verses 13 to 18. Ano to po? Ganito po ang sinasabi. Sabi po dito sa verse 13, tingnan ninyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Sa verse 14, sinabi niya, talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo. Sa verse 15, at pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Sa 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahihigit sa kanila para paniwalaan sila at wala ng pag-usapan pa. Sa 17, ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Pinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa na tutuparin niya ang pangako niya. Sa verse 18, at ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayo mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Ano po? Ang aklat po ng Hebreo, mga kapatid, ay isinulat po yan para sa mga Kristiyanong Hudyo na dumaranas po ng pag-uusig. Ano po? So, nung nakaranas sila ng pag-uusig, nanghihina na nagkakaroon na ng panghihina sa kanilang kalooban, nagkakaroon na ng tukso sa kanila na bumalik sila sa kanilang dating pananampalataya, na marami nga po sa kanila ang nanghihina at nagdadalawang isip kung ipagpapatuloy pa po ba nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya dito po sa Hebreo chapter 6, hinihikayat sila na huwag umurong, kundi magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiis. Kaya bilang patunay po ng katiyakan ng pag-asa, ginamit po niya ang halimbawa ni Abraham. Ano po? Isang taong tumanggap ng pangako ng Diyos matapos po ang mahabang panahon ng paghihintay niya. Ano po? So kaya ating pong himayin, ano po? Sabi po dito sa verse 13, ito po yung pangako ng Diyos ay nakabatay sa kanyang sarili. Ano po? Sa Diyos po nakabatay. Sabi nga po dito sa verse 13, tingnan ninyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Amen. Mga kapatid, hindi po tulad ng tao na nangangailangan ng garantiya. Kadalasan tayo po nangangailangan pa ng garanti eh. Pero ang Diyos mismo po na ating sinasamba, pinananampalatayanan at pinaglilingkuran at pinagkakatiwalanan, ang Diyos po ay sumumpa sa kanyang sariling pangalan. Ipinapakita po nito na ang katuparan ng kanyang pangako ay hindi po nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi sa likas po na katapatan at kabanalan ng Diyos. Ano po? Sabi nga po sa aklat ng Bilang 23:19, ano po? Basahin po natin. Sabi po dito sa aklat ng Bilang 23:19.
Ganito po ang sinasabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Amen. Ang Diyos po ay hindi tao na magsisinungaling. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ang katiyakan po ng pangako ng Diyos ay hindi po nakadepende sa ating sitwasyon o sa ating damdamin. Ang katiyakan po ng pangako ng Diyos ay kung sino ang Diyos. Hallelujah. Ano po? Ang katiyakan ng pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon, sa ating nararamdaman, kundi sa kung sino po talaga ang Diyos na ating pinananampalatayanan at sinasamba. Hallelujah. Kaya ang pangako ng Diyos po ay dumarating sa pamamagitan po ng pagtitiis. At sa pagtitiis po, diyan po tinatanggap yung pangako ng Diyos. Sabi po dito sa Hebreo chapter 6 verse 15. Ano po sabi dito? At pagkatapos ay matyagang at pagkatapos ng matyaga at pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Amen. Si Abraham po ay naghintay ng napakaraming taon bago niya nakita ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Alam naman po natin ang mga pangako ng Diyos sa kanya, di po ba? Hindi po agad ito dumating sa kanya, ngunit ito po ay tiyak. Sa kabila ng kanyang paghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos, hindi po nahuhuli yung katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham. Kumikilos po ang ating Diyos ayon po sa kanyang perpektong oras. Sabi nga po sa Genesis chapter 21 verse 1 to 2, ang ito po yung kapanganakan ni Isaac ayon po sa pangako. Sabi po dito sa Genesis. Sabi po dito, ngayon inaalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Amen. Kaya kung tayo po ay nakakaranas na para bagang hindi natupad yung pangako or walang katugunan sa ating panalangin, yung pangako ng Diyos natutuparin niya. Na tila baga naiinip na tayo, mga kapatid, huwag tayong mainip. Magkaroon po tayo ng pagtitiis. Sa pagtitiis po dumarating, sa pamamagitan ng pagtitiis, dumarating yung pangako ng Diyos. Doon po natin mararanasan. Ano po? At sa Roma chapter 4:20 to 21, hindi po nanghina ang pananampalataya ni Abraham sa napakaraming taon ng pag-iintay niya sa pangako ng Diyos. Sabi po dito sa Roma 4:20 to 21, sabi dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang paniniwala. Ito po ay may kaakibat na matyagang paghihintay habang tayo po ay nananatiling nagtitiwala sa pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Huwag po tayong maiinggit doon sa iba na tinugon ng Panginoon agad yung pangako. Dahil meron po talagang saktong oras kung kailan tutuparin ng Panginoon yung pangako niya sa buhay natin. Ano po? At hindi po nahuhuli ang kilos ng ating Panginoon. Lagi po yung perfect timing. Amen po ba? At ang pangako ng Diyos ay pinagtibay po ng kanyang panunumpa. Sabi po dito sa ating key verse, ano po, Hebreo chapter 6 verse 18, sabi niya dito, at ang dalawang bagay na ito, ano po yung dalawang bagay? Ang pangako niya at ang panunumpa.
ay ano daw po, ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos, kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Hallelujah. Yung dalawang hindi mababagong bagay ay yung pangako ng Diyos. Una, pangalawa ay yung panunumpa ng Diyos mismo sa kanyang sariling pangalan. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, ang ating pag-asa ay hindi po marupok, kundi matibay po at maaasahan po yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Tito, chapter 1, verse 2, sabi po dito sa Tito, ano po? Ang pananampalataya ay pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. Amen. Yung buhay na ipinangako ng Diyos sa atin bago pa man niya likhain ang Diyos. Bago niya po likhain ang mundo. Ano po? Andyan na po yung buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. At hindi po siya nagsisinungaling. Ang lahat po ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo Jesus. Nasa chapter 2 verses 1 to chapter 1 verse 20, ganito po ang sinasabi, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay may matibay na pundasyon. Ano po yun? Yun po yun ang walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. At tayo po yun, mga kapatid. Amen po. Yan yung ating matibay na pag-asa. May matibay tayong pundasyon. Yun yung walang hanggang katapatan ng Diyos na likas sa Kanya. Ano po? Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam nyo po, kung nahihirapan po tayo or sino man po dito sa ating mga kapatid na nahihirapan, ano po, na magtiwala sa Diyos dahil sa tagal ng paghihintay, katulad nga po ng sinabi ko, dahil 2026 na, ng 2020, let's say 2024, 2025, Lord, bakit ang tagal ng pangako nyo? Bakit hindi pa rin natutupad? Mga kapatid, kung nahihirapan ka po na magtiwala sa Diyos dahil sa matagal na paghihintay, alalahanin niyo po at laging pagbulayan ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita araw-araw. May mga pangako ba ang Diyos sa inyong buhay o sa ating buhay na tila baga hindi pa nga natutupad? Alalahanin natin at pagbulayan lagi ang salita ng Diyos araw-araw. Or mas naniniwala ka ba minsan sa iyong nakikita kesa doon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita? Mga kapatid, mas piliin nating magtiwala kahit wala pa tayong nakikitang ebidensya. Amen po ba? Manalangin tayo na may pagtitiis. Dahil yung pag tayo po'y nagkaroon ng pagtitiis, doon natin makikita sa pamamagitan po ng pagtitiis natin, doon natin makikita yung pangako ng Diyos sa atin. Manalangin tayo na may pagtitiis, hindi po puro reklamo na, Lord, bakit yung pangako nyo para sa akin hindi pa natutupad? Bakit yun sa kapatid ko? Bakit yun sa kapamilya ko o sa kaibigan ko, sa katrabaho ko? Bakit natupad na? Huwag po yung puro reklamo, manalangin po tayo na may pagtitiis. Iangkla po natin yung ating pag-asa sa Panginoon, hindi po sa sitwasyon natin, mga kapatid.
Iangkla natin ang ating pag-asa. Iangkla mo, kapatid, ang iyong pag-asa kay Kristo Jesus, hindi po sa sitwasyon ng ating buhay, hindi sa sitwasyon ng buhay mo. Hallelujah. Amen. Maaari pong mabigo ang mundo sa atin. Siguro naman po, bawat isa sa atin ay nakakaranas ng kabiguan dito sa ating mundong ginagalawan. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman bumibigo sa kanyang mga anak na mayroong pagtitiis. Kaya ito pong mensahe ng ating Panginoon mula po sa kanyang mga salita sa aklat ng Hebreo chapter 6 verse 13 to 18 ay nagpapaalaala po na ang ating pananampalataya ay may matibay na sandigan at saligan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ay nangako, ang Diyos ay tutupad. Siya ay tutupad sa kanyang paraan, siya ay tutupad sa kanyang oras, at siya ay tutupad para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaya ang pangako po ng Diyos sa atin sa umagang ito, ang ating pong pag-asa ay isang angkla ng ating kaluluwa. Ano po? Ay matibay at tiyak. Nasa Hebreo chapter 6 verse 19 po yung pangako ng Diyos sa atin. Sinasabi po yan dito. Sabi po dito sa 19. Ano po? Dito sa Hebreo chapter 6 verse 19. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla. At ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asang hindi tinatangay ng mga bagyo ng anumang season ng buhay natin, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos ay tiyak. Ang kanyang salita ay totoo. At ang kanyang plano ay hindi kailanman mabibigo. Kaya ngayon pong year ng 2026, manatili po tayong matatag, manatili po tayong mapagtiis, magtiwala sa ating Panginoon at iangkla natin sa Kanya ang ating pag-asa. At ang Kanyang pangako ay tiyak sa buhay po ng bawat Kanyang mga anak. Ang Kanyang salita ay totoo sa bawat Kanyang mga anak at ang Kanyang plano ay hindi kailanman mabibigo sa Kanyang mga anak na marunong magtiis at magtiwala at iangkla yung pag-asa sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Nawa po ay nakuha po natin yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Hayaan niyo po na ipag-pray ko po kayo ah, bilang pagtatapos po ng ating morning devotion. Hallelujah. O aming Ama, aming Diyos na tapat at makapangyarihan, salamat po sa inyong mga pangako, O Diyos, na kailanman ay hindi nagbabago, Panginoon. Sa panahon na kami ay napapagod, Panginoon, napapagod kaming magintay, kami nagkakaroon ng pagdududa, Panginoon. Tulungan niyo po kaming tumingin, hindi sa aming kalagayan, kundi sa inyong katapatan, O Diyos. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya. Bigyan niyo kami ng pagtitiis, katulad po ng kay Abraham, Panginoon. At patuloy niyo pong ipaalaala sa amin araw-araw, Panginoon, na ang aming pag-asa ay nakaangkla sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Naway mamuhay po kami araw-araw na may buong pagtitiwala sa inyong mga salita lamang, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong mga salita, O Diyos. Tulungan niyo kaming maipamuhay ito, O God. At lagi naming maalala na kailangan naming magtiis, Panginoon. Makaroon kami ng mas malalim na pananampalataya at madagdagan pa yung aming pagtitiis habang kami naghihintay sa inyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O God, ganun din po,
Itinataas ko rin po sa inyo ang aking mga kapatid, ang inyong mga anak na katunghay po sa morning devotion na ito at sa mga tutunghay pa po, Panginoon, naway patnubayan niyo po sila sa kanilang mga gagawin sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na manguna sa buhay nila, Panginoon, sa maghapong ito. Patuloy niyo po silang ingatan sa anumang kapahamakan, anumang karamdaman, at punuin niyo po ng kalakasan, karunungan at kapayapaan ang kanilang mga puso, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat kanilang mga desisyon, pagpalain niyo po ang kanilang bawat hakbang sa buong maghapon, sa buong araw na ito, at iparanas niyo po ang inyong pag-ibig at biyaya sa inyong mga anak na ito, Panginoon. Hallelujah. At anumang gawa ng kaaway sa maghapong ito, O God, sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus, hindi po ito makakakilos sa buong maghapon namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O God, inaangkla po namin sa inyo ang aming pag-asa. Sa inyo lamang at wala nang iba, Panginoon. At patuloy kaming kakapit na may pagtitiis at mananampalataya at magtitiwala sa inyong pangako na hindi po kayo bibigo at kayo yung aming Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah. Kayo yung aming Diyos na tapat at dakila na pinaglilingkuran, sinasamba at pinananampalatayanan, O Diyos. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas at ng Santong Espiritu, ang lahat po ng anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos hanggang sa araw po muli ng bukas. To God be all the glory po. Hallelujah.